Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Pinoy Trending. Privilege speech ni Congressman Edgar Erese sa Kamara kung saan binatikos niya ang Committee on Justice ni Luistro. Naglabas siya ng hinaing sama ng loob sa 5 term daw niya as congressman. Ngayon lang nangyari na hindi siya nakapagtanong sa committee kahit hindi siya membro. Anong pagkakaiba natin sa mga Duterte, sabi niya. Pakinggan natin. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po akong natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Kung gagawin natin yun, anong kaibahan natin kay Duterte? Correct! Di parang si Duterte din tayo. Correct! We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, Oh, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsapwatan. Ako si Edgar Erese ng Caloocan, naninindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs, 40 taong lumaban sa mga political dynasties, lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas, patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinuan. Maraming salamat po. yan ang tunay. Kung lahat ng dilawan katulad niya, walang problema. Dilawan ulit ang presidente natin. Pero wala siyang kinikilingan. Against siya sa war on pulburon ni Tatay Digong. Nilalabanan niya noon. O ngayon, nakikita niya ang pagmamalabis ng Marcos Jr. administration sa mga Duterte. So ano ang kaibahan natin? Parehas lang tayo. O, parehas lang kayo. Kasi sinasabi niya, ang impeachment na ito laban kay BP Sara ay disenyo ng Marcos Jr. administration para alisin ang malakas na kalaban nila dahil takot sila ngayon, itong administrasyon ito, takot na may Duterte na manalo at sisingilin sila sa kanilang ginagawang mali-maleta pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. So, salamat
sa mga ganitong matatapang na kongresista, may pag-asa pa ang ating bayan. Kung may mga ganitong opisyal tayo na handang tumindig sa kanilang prinsipyo. Kanina may napanood akong pahayag o interview ba. Si Congressman Puno, sabi niya, may estimate niya may 180 congressmen na daw na secure nilang perma sa impeachment. Ganon din si Congressman Adjong, 180. O di, sobra na. O, sige. Kahit 200 plus pa. Kahit nga lahat kayo, pumirma eh. Except, dito kay RSE, sinabi niya, he will not vote para sa impeachment ni VP Sara. Dahil hindi siya pro-Marcos, hindi siya pro-Duterte. Hindi daw siya attend sa botohan. Congressman Libeste, sabi niya, I will not vote for the impeachment of VP Sara. Congressman Barsaga, hindi rin boboto. Mangilan-ilan lang yung mga hindi boboto. But, sige. No problem. Kahit 200 plus, no problem. Ang tunay na labanan ay doon sa Senado. At ano ang tingin nila? Kaya nilang, kasi dito sa Kamara, ang bali-balita, pondo, katapat, pangako, pondo. Oh. How about in Senado? Kaya nyo bang suhulan ng pondo ang mga senador? Siguro ang iba kaya. But may maraming matitinong senador na hindi kaya. Naniniwala ko. Kaya nga si VP Sara, kumpiyansa. Sinabi na ng kampo niya na mag-a-attend si VP Sara sa trial sa Senado. At ang prediction ni dating Senator Franklin Drilon, it's easy for VP Sara to win in the impeachment trial because she only needs 9 votes for her acquittal. At kung nalampasan na-acquit na si VP Sara sa trial na ito, impeachment trial, tapos ng boxing. Sabi ng veteranong lawmaker, Drilon, sabi niya, si VP Sara na ang susunod na presidente. Sana magdilang anghel ka, ex-Senator Drilon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako sa balay sa natabangan na mo og yero. So mo na ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gyud og buslot. So mo na gyud ni tungod sa kakaraan na sa iyang yero. Inani na gyud nagkabangag-bangag na. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag. So katop na gyud siya karon. O karon humana gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Oo, sa nagtabag og inrevite. Adjust tabang di yagud ko ato. Salamat kayo sa nagtabang kay katop na gid ko. Salamat. Ang tabang di yug ato kay ang kwarta tama na gid sa kaon. Tama ra sa pagkaon. Unsa ra day imong trabaho? Mag-uma? Mag-umara. Oo, so karon nga ting init ang inyong mga mais.
wala na gyud. Oo. Naayos na. Oo. Sa mga lang pagid utong tabang ug naaba. Oo, so kuan ra gyud. Nagpasalamat ka nga tabangan ka Gero nga nakaatop na ka. So dili na gyud ka maulanan. Dili na kayo man man. So pila na to ka tuig ang imong atop nga imong gitanggal nga mga buslot na? 15 na to katuig. 15 na ka tuig. So taod-taod na gyud. Dugan So salamat na kaayo.